O ngayon ho, sino pa ang mga imbitado ho dyan, mga kababayan? Eto, pakinggan po natin, no? Ayan. Si Vic Rodriguez na naman. Aasa na naman to. Last day na po yan. Last birthday na. Uy, wag ka naman ganyan. Masasaktan yung mga DDS. Alam niyo po mga kababayan, madami po ang humihiling na sana daw po ay humaba pa ang buhay ng dating Pangulong Duterte. As in, mahabang mahaba daw po. Kaya lang, ang dahilan nila kung bakit gusto nilang humaba ang buhay ng dating Pangulong Duterte, gusto daw nila na magdusa ng mas mahabang panahon pa daw ho eh. Eto, si Panort na nagsasalita. Parang ganun pa din ho. Parang oonti pa din ho ang tao, mga kababayan. Buntag sa tangan, magandang araw po sa ating lahat, sa ating Pangulo, Her Excellency Vice President Sara Duterte, sa ating po mga miyembro ng City Council, the Vice Mayor, sabihin mo na, isasabihin mo. Duterte, sa ating mga kongresista, Congressman Paulo Duterte, Congressman Kompleto pala sila dyan. Siyempre ho, mga kababayan. Sigaw pa dyan si Baste, oh. Ang susunod na presidente, Inday Sara Duterte! Sigawan yung mga taga Davao. Di kayo, bahala kayo kung paniwalaan nyo yan, kung mailusot yung impeachment, di ba? Oman Duterte, aking kaibigan, Congressman Singungam, sa ating mga city. Sabi ni Mary Ann, madami pang tao doon sa graduation eh. Parang nga, sa graduation siksikan pa eh. No? Hindi kagaya dito eh, talagang nakita nyo naman, yung pinakita ko sa inyo, yung harapan, wala. Kayang-kaya mong maglakwatsa doon sa harapan. Ang barangay officials at higit sa lahat, sa inyong lahat, mga Dabawenyo, magandang araw at ang aking... Grabe, ang tagal mo naman, daming pagbate. Ito, hinihintay namin kung paano mababanata si President Marcos. Pusong pagbati at pakikita ginagawang selebrasyon ng araw ng Davao. Higit pong makasaysayan ang pagdiriwang ngayon ng araw ng Davao sapagkat nataon na pagdiriwang din ng 81st birthday ni Tatay Digong. Buhay daw hanggang gusto niya. Oh. Para mas matagal daw doon sa loob ng dahil. And I was also told that in keeping with the times, ngayon lang din ho, nag-celebrate kayo dito sa araw ng Davao nang walang float, walang motorized o anumang vehicle sapagkat higit na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Kasalanan ni Bongbong Marcos yun, mga kababayan. Kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil po si Trump dinidigma po yung Iran. No, sabihin mo na, uy! Magkaganoon pa man, maging simple, payak ang ating pagdiriwang, ang importante, huwag po nating kung magpapakabongga kayo, tapos wala naman pupunta. Biruin mo Davao na yan. Araw ng Davao yan. Tapos nasa covered court lang kayo. Hindi pa puno. Kakaunti pa yung taong dumalo. Paano na lang kung sa Maynila nyo gagawin yan? Paano na lang kung sa Luzon nyo gagawin yan? Sino pa pupunta doon? Baka kayo-kayo lang. Oh. Baka pwede pa kayong maglimahan ng basketball doon. Di po ba? Davao pa ho yan. Expect natin na madaming pupunta at madaming makikilahok. Pero wala na ho ata talaga eh. Oh. Kalilimutan na patuloy ipagdasal ang kaligtasan, ang kalusugan at ang kalayaan at sana'y pagpapawi kay Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Hindi. Si Bato, no? Si Bato, boss, pupunta pa doon. Si Bato, dadalhin pa doon. Kaya wag nyo nang hilingin na palayain. Bakit? Kapag ka lumabas ang dating Pangulong Duterte, kapag ka siya ay lumaya, tapos dinala naman si Bato doon, dinala naman doon si Bongo. Di nalungkot naman yung dalawa doon. Ano ba naman yan? Dinala nyo kami dito, tapos iuwi si Tatay Digong. O di ho ba?
Sabi ni Aquarol, parang kapitbahay, wala din. Andiyan na ho, Davao na ho ito, mga kababayan. Sabi ni Leo Glenn Tumala, anak ng patis, tulog na lang ako, Sir Mark. Yan lang ang bungad ko. Hinayupak na yan. Si ano to? Si Boss Panort ito. Si Boss Rodriguez, no? Si Vic, At alam ko rin naman na hindi matitinag ang prinsipyo ng mga Dabawenyo, ng mga Mindanawan. Hindi po kasi aral sa kasaysayan ang kasalukuyang administrasyon. 400 taon tayo sa ilalim ng bansang Espanya, hindi natinag ang mga Mindanawan. Halos 50 taon tayo na kolonya ng Estados Unidos, hindi natinag ang mga Mindanawan. Sinubukan nilang sirain. wala, putang ina. Kala ko pa naman napakadaming pupunta. Davao na yan, Stoy! Rodel! Putang ina to si Rodel. Davao na, Wala pa din pumunta. Ayusin mo kasi salita mo, bulol. Andali, bakit ganun niya? Tinatanong na maayos Davao na. Wala pa din pumunta. Onti pa din. Anok ng putik. Tapos sasabihin nyo, ipagmamalaki nyo, ipagyayabang nyo sa amin na napakalakas ni dating Pangulong Duterte, na napakalakas ng DDS. So sa susunod na eleksyon, sa 2028, Rodel, bakit babae yun nandyan? Takot ka ba? Duwag ka ba? Misis mo ang ipapananggalang mo? Mababash ako! No! Pero ayokong mabash ako. Si misis ko na lang ang ipapananggalang ko. Nagtitipid ang mga tao, advice si Sarah, yan, wag pumunta. Si Raulo, nung isang araw lang, nag-iimbita sila Wala lang pumunta. Tapos advice na ni Sarah, wag pumunta, magtipid. Anok na teteng, bakit nagtayo pa sila ng ganyan? Bakit nag-entablado pa? Bakit may mga mikropono pa? Ayaw naman palang mag-imbita. Abay, bugok yata yung mga DDS. Tatanga-tanga yata yung mga DDS. Magtayo tayo ng entablado, pero wag natin silang imbitahin. Sabihin natin sa kanila, wag pumunta. Abay, gago. Baka yung lahat? Ano yun? Di sana, nag-live na lang si Vice Presidente. Tapos etong mga nasa entablado, sama-sama sila. Naka-live. Kagaya ko, hindi ako umaalis ng bahay. Kahit nandiyan kayo sa bahay ninyo, nandito ako sa bahay ko, nakakapag-usap tayo, nakakapagkawentuhan tayo. Diba? Tapos sasabihin ni Rodel, kaya walang tao kasi sabi ni Sara Duterte, wag daw pumunta. Anak ng tinapaya. Sa live stream lang, manood lang daw yung mga malayo. Para saan pa yung tablado na yan? Di sana sa bahay na lang din sila nag-live. Di sana kanilang bahay, hindi di sila napagod. Sinet up yung mga kanilang computer, tapos nag-live sama-sama sa StreamYard. Anak ng putik na yun. Magpa-entablado tayo. Pero sabihin natin sa mga tao, wag silang pumunta. Grabe. Pati yung mga kapitbahay yata hindi na pumunta. Sa garahe na lang sila di ba? Totoo, Chaycher. Hindi pa mga napagod. Biruin mo, si Vic Rodriguez, taga saan yan? Taga Davao ba yan? Taga Maynila yan Taga Luzon yan Si Miao Miao, taga Dasmariñas yan Pumunta ng Davao para makilahok dyan. Tapos sasabihin ni Sarah, wag po kayong pumunta dito sa Diyan na lang kayo sa Ang hinaho talaga ng mga kukote ng mga DDS. Tuloy natin. Sabi ni Leo Glenn Tumala, kalma lang Sir Mark, sobrang galit mo. Hindi naman. Tama lang. Normal lang. Ang katatagan ni Tatay Digong
Hindi na gusto ko kay Mayor Baste ang kalagayan ni Tatay Digong. Ako naniniwala ako si dating Pangulong Duterte matapang. Ako ho ay naniniwala na si dating Pangulong Duterte may yagballs, mga bossing. Pero yung sasabihin mo, si Baste, matapang, atapang atao, abilis atakbo, ahamon, General Torre, atakbo Singapore, abilis atakbo. Bubugbugin ko si General Torre. Tinayuan siya ng entablado, tinayuan mo siya ng boxing ring, mga kababayan. Biglang kinabukasan, sabi, hindi ko naman siya hinamon eh. Anak ng putik na matapang yun. Hindi naman ako, kundi ba naman bugok si Torre, hindi ko naman siya hinamon. Mga kababayan, pagka ikaw sinabi mo sa kapwa mo lalaki, na tingin ko, kaya kong bugbugin si Torre, sa bilang lalaki po, banatan na po yun. No? Indirect na paghahamon na yun. Di ba, Tina B? Yung sampal-sampal nga lang ni Baste. Sasampalin ko si General Torre. Pangarap ko makasampal ng isang general. Putik na yan. Nagkaharap sila doon sa Imperyo. Ayan na naman si Mark Ramos eh. Doon sa loob ng ng kingdom ni Buloyski eh. Kala mo may stiff neck si Baste, no? Nandyan, nasa harap po si General Torre. Si Baste, nakaganon lang eh, oh. Kunyari, galit. Nakaganon lang. Hindi ho siya pwedeng tumingin, hindi siya pwedeng lumingon harap eh. Pag lumingon sa harap, magkaka-eye to eye sila ni General Torre. Baka maalala, naku, sabi ko, sasampalin ko to. Hindi, nakaganon lang, oh. Kala mo may stiff neck. Tapos sasabihin ni Rodriguez, matapang. Abay, pwede pa yung vice-presidente, matapang. Tsaka si Boy Saksak, matapang. Oh. Pero kay Baste, yan ang pinaka-Barbie yata sa Duterte, ho, mga kababayan. Di ba? Wala. Kaya ayoko sasagot ng DDS eh. Hindi na naman nag-comment yung mga DDS. Oh. Pagka ho, may katabi kayong nanonood na DDS at medyo humawak-hawak na ho sa dibdib, medyo alanganin ang lagay, no? Isakay nyo sa tricycle agad. Ihatid nyo sa pinakamalayong ospital. Baka mamaya sabihin pa, bakit inaatake yan? Si Mark Ramos kasi, binadrip ng binadrip eh. Binardagol ng binardagol eh. O yung itatake. Ihatid nyo po sa pinakamalayong ospital, mga kababayan. O at least natulungan ninyo. Ang tugon niya, okay naman siya, subalit siyempre hindi okay dahil nakatulong. Kanya lamang, sinabi raw ho sa kanya ni Tatay Digong, tanggap na niya ang kanyang kapalaran kung anuman ang kahantungan. Dapat lang. Di ba? Wala. Sabi sa inyo, sa ICC, walang arte-artihan ho. Hindi ho uubra, mga kababayan, yung audience impact. Mag-rally tayo na mag-rally doon sa labas ng ICC. Hindi ho pa uuwiin yan. Hindi uuso sa ICC, hindi uso sa ICC yung mga pasulat-sulat daw kay Trump. Wala din yun. Hindi umubra ang Mindanao sa ICC. Sabi ni Calypso, evergreen. Kaya lalo ho akong na-inspire doon sa katagang binitawang iyon ni Tatay Digong, nagbigay buhay muli sa kanyang naturan that I am not a Filipino for nothing. Totoo ba to? Wala pong city hospital sa Davao City. Kahit ang tagal na ng mga totoo ba to? Walang hospital sa Davao City. Pero naman siguro, no? Davao City Hospital. Oh. Meron. Nasa Davao Doctor Hospital. Oh, meron. Private hospital. Southern Philippines Medical. Oh, yun. Government, no? Metro Davao Medical Hospital. O yun, meron mga no? Pero ang alam ko, baha pa din sa Davao. Huwag po natin sayangin ang kanyang legasiya
Patuloy po nating ipaglaban ang bawat Pilipino, ang ating bansa laban sa mapang-abuso, korap at kurakot na administrasyon. At bilang panghuli, Yan na naman, pag sinabi natin, nasa ebidensya, tapos wala naman ilalabas na ebidensya. Kasi dapat ang mga ito, ang ginagawa ho, pag sinabi, nagsalita, bigay agad ng ebidensya. Di ba, Romy Diaz? Hindi ho eh. Puro salita. Puro magnanakaw, kurakot. Pag hinanapan mo ebidensya, wala na ho. Mga tameme na po, mga kababayan. Sandali lang, may message ko yung anak ko. 8. Ayan, no? Madami pa tayong topic dito eh. O puro ho yung yan, puro yung sa Davao nila. Hoy, mga inchik kayo, sabi ni Banji San. alam ko hong hindi ko na kinakailangan kayong paalalahanan o hindi buong Pilipinas, buong mundo, nakasabay po nating nagdiriwang ngayong lahat. Ano daw? Buong mundo? Atras ko nga. Tama ba yung narinig ko? Don Pasis. Oh, sabi buong mundo nagdiriwang? Bakit? Birthday ni Tatay Digong nyo? Kung hindi ko na kinakailangan kayong paalalahanan o hindi buong Pilipinas, buong mundo, nakasabay po nating nagdiriwang ngayong lahat. Alam naman Hindi naman ako nagdiriwang. Mga DDS, alam ko, nagdidiwang. Buong mundo, sabi ni Taga Norte, buong mundo ng Makatoy. natin, Ay, sabi ni Taga Norte, mundo ng mga makatae. So ngayon, kumukonek doon sa vlogger na natai daw ho, doon sa loob ng sauna. Ay bagay na bagay nga sa kanila. Yung salitang tae. Biruin mo, pati yung vlogger, sa loob ng sauna tatae. Oh. Sa DDS ko lang ho narinig yun, ha? na sinubukan nilang sirain ang tibay ng paninindigan ng Mindanaoan, hindi sila umubra kay Tatay Digong. Ano? Ulit nga. Ano daw yung hindi sila umubra kay Tatay Digong? Oh, si Tatay Digong ang hindi umubra sa ICC. Kaya ngayon nandoon sa ICC. Na sinubukan nilang sirain Oh. ang tibay ng paninindigan ng Mindanaoan, hindi sila umubra kay Tatay Digong. Patuloy ang kanilang ginagawa, subalit hindi rin sila umubra at hindi sila uubra kay Vice President Inday Sara Duterte. Confidential funds muna. Pakisagot muna bago niyo sabihin na hindi uubra kay Inday Sara Duterte. Di ba? Higit pa pong humihigpit ang laban. Alam kong hindi kayo bibitaw at walang bibitiw. Patuloy po nating tulungan, protektahan at suportahan si Vice President Inday Sara Duterte sa mga darating pang araw na harapin nating pagsubok. Yun daw. Sunod natin, si Labiste naman, no, mga kababayan. Nandun din, syempre. Ito nga yung sinasabi ng mga DDS na isinigaw daw ng Vice Presidente na wag daw umattend doon at magtipid at sa bahay na lang daw. Pero lahat ng taga Maynila o lahat ng taga Luzon ay dumayo pa doon sa Davao para makatapak doon sa entablado na ipinatayo nila sa loob ng covered court. Galing, ano? Ang lupit ng logic ng mga DDS. Magtayo tayong entablado. Magrenta tayo ng mga speaker, ng mikropono. Magsalita sa entablado. Tapos sabihin natin sa taong bayan, wag silang pumunta dito. Abay gago, mga